Sino man kayo, hindi ko sinasabi lahat. Ang dami namang matitino, pero ang daming tarantado. Hindi ba kayo nag-iisip na sa ginagawa natin tulong sa gobyerno? Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to, ha? Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyong yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo, okay? Nakikiusap ako sa inyo, sana pati sa iba, tigilan nyo na, magtrabaho tayo ng maayos, maglibang tayo, ayusin natin ang trabaho. Huling-huli pa, kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan na yan, na wag na kayong papasok sa teritoryo namin, na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam nyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Kulong aabutin nyo dyan. Okay? Para malinaw natin. Ilan na yung napakulong namin dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent kayo, ayusin na natin. Hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Okay? Makukulong kayo, mahihirapan kayo. Puro kaso aabutin nyo. Tama na. Okay? Tama na yan. So, napanood po ninyo yung pauna nating video patungkol po dito sa video ni Atong Ang na kung saan ay kinokondena po niya ang mga gumagawa po ng kalokohan sa kanyang isabong. At dyan pong din video na yan, kumbaga yung parte niyan, yun po yung inimbestigahan din po sa Senado. Pinlay po yan sa Senado at pinag-aralan po ng mga senador kung meron bang masama sa sinasabi ni Atong Ang. Ngayon sa akin po, walang masama dyan sa sinasabi ni Atong Ang na yan. Nakita natin, sabi nga niya, ipapapulis, ipapakulong. Wala po siyang sinasabi dyan na ipapagurgur niya etong mga nanyonyope o nandadaya o gumagawa po ng clone ng kanyang website. Maliwanag yan, nakita natin dyan. Ngayon po, ito yung delikado sa video na yan. Ito yung tingin ko na naging dahilan kung bakit ang mga netizen, ang mga senador, ang mga ibang tao na may kinalaman po dito sa isabong at mga nakalaban nitong si Atong Ang ay tinuturo siya. O siya po ang pinipinpoint dito po sa nangyari sa mga sabungero. So ito po ay naging bunsod na din ng kanyang kumbaga pagbibideo na yan. Walang masama sana doon sa pagbibideo di ba? Okay lang sana yun kasi nga pinapaliwanag niya sa kanyang mga parokyano na meron pong gumagaya at meron pong gumagawa ng kumbaga kabulastugan para magamit ang kanyang mga video at ito nga po ay illegal dahil hindi po ito na moderation ng gobyerno. Tama ba? Na moderation o hindi ito sakop ng gobyerno, hindi ito nagbabayad ng tax, wala itong hindi ito PAGCOR accredited na isabong. So maaring malaki po ang nawawala sa gobyerno pero malaki din ang nawawala kay Atong Ang dahil nga po sa ginagawa po na ito na pandaraya. Ngayon, pagkatapos po mag-video ni Atong Ang, nako, ayun na. Doon na po nagkaroon ng mga insidente na yung pong mga sabungero ay hindi na po nakauwi. Hindi na po ito nakita. Kaya, di ba, ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Senate hearing etong si Bato de la Rosa. Pagkatapos po niyan, pagkatapos po ng video na yan, sunod-sunod, hanggang umabot nga po na naging 34 ang mga sabungero. Di ba, hinahanap nga sila, di ba? At talagang yan, naging national issue yan. Marami po ang nabahala, marami po ang natakot dahil po sa pangyayari na ito. Ngayon, itong pangyayari na ito, tingin ko yung pag-video ni Atong Ang, kasi sinabi niya meron pong mga tao
na gusto po siyang pabagsakin. Ngayon nakita nitong mga nanonood sa kanya, mga nakakita ng video na ito, ang kanyang mga sinabi. Kaya po, eto sa aking opinion, sa aking obserbasyon lang, sinamantala siguro etong si Atong Ang. At eto po yung video, balita patungkol po dito. Pinangalanan ng negosyanteng si Atong Ang sa Senado ang mga sangkot umano sa conspiracy para idiin siya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nagkainitan din sila Senator Bato de la Rosa at top official ng PAGCOR. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakadepensa agad sila kay H-Star Quest Incorporated owner Atong Ang sa unang pagharap niya sa Senate hearing kaugnay sa mga nawawalan sabongero. Reklamo ni Ang sa mga senador. Parang unlucky ginano nyo na guilty Trial by publicity. Hirit ni Ang, may conspiracy para idiin sa Lucky 8 and CC. May mga kasalukuyan at dating government official din daw na sangkot dito. Pangalanan natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Kebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tevez. Number 4, ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Elan Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Hindi po single out yung Lucky 8. Nilinaw naman ni Senator Bato de la Rosa na hindi pinag-iinitan ng Senado ang grupo ni Ang. We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses. Pinagbigyan ng mga senador ng hiling ni Ang na executive session para isiwalat ang buong detalye ng conspiracy laban sa kanya. So napanood niyo naman po, nabanggit diyan Bong Pineda, hindi ko alam kung sino Bong Pineda, Pampanga daw. Tapos si Arnie Tevez ang talagang naririnig ko pangalan at meron din po itong sariling isabong. Na-issue na rin yan at nakatalo pa nga yan ni Sandra Cam patungkol po sa investigasyon sa Kongreso. Naging kalaban pa ni Sandra Cam yan. Tapos etong si Arnie Tevez din po ay siya din ang suspect, di ba nga, sa pagkawala ni Gobroel Degamo, na ang dahilan din daw po ay ang pagpapahinto ni Gobroel nung siya'y nanalong governor, ay pinahinto po ang mga illegal na isabong at mga illegal na kung anumang mga ginagawa ni Arnie Tevez, pinatigil nitong si Gobroel Degamo. Kaya po yun ang naging dahilan kung bakit daw po etong si Arnie Tevez ay ginawa po ang napakatindi na pag-utos para mawala si Gobroel Degamo. Yan po ay under na yan, sa korte na yan, at hanggang ngayon po ay gumugulong naman yung kaso dyan. Ngayon, sabi ko nga po, kung meron pong mga ganitong tao na sinasabi itong si Atong Ang na nagko-conspiracy para siya ay pabagsakin, kasi nga po alam naman natin napakalaki po ng isabong nitong si Atong Ang, at ayon nga po sa mga bali-balita ay kumikita ng 1 billion to 2 billion araw-araw etong ganitong laro na ito, di ba? So sabi ko ba, grabe pala talaga, at alam na naman natin na money is the root of all evil. Kapag po may involved na pera, yun nga 100,000, kalating milyon, 1 milyon, nagiging dahilan na po ng pang-hold up, nagiging dahilan na po ng pag nanakaw, pagkuha sa mga tao ng pera. Yung pa kayang bilyon-bilyon. Kaya pala merong gumagawa ng mga clone website sa website ni Atong Ang. Ngayon, dito po sa issue ng pagsasalita ni Atong Ang dito po sa mga sabungero, yung kanyang pagsasalita na yun ang tingin ko na posible na sinamantala ng mga taong nakapanood na kalaban niya or meron pong masamang intensyon laban sa kanya. Pwedeng yun ang nangyari. Kasi kung talagang may conspiracy, kung meron po talagang nag-iisip ng hindi maganda laban sa kanya at napanood yung video na yun, papalanuhan talaga siya. At tataniman siya ng mga
tataniman siya ng mga ano, kasi yung mga salita nag-iingat po ako kasi pangalawang video ko na to na ano merong hindi maganda akong nasabi, iniiwasan ko. Itong video, pag video ni Atong Ang, yun na ang naging dahilan ng kanyang kumbaga yung masasabi natin na sinamantala po ng mga kalaban niya. So pwedeng pinagplanuhan kaagad, eto gawin natin, eto ang ating una nating kukunin, at ang mapagbibintangan nito ay si Atong Ang dahil siya ang nagsalita ng ganun sa mga tao. Wala man siyang sinasabi na gugurgurin niya na ang mga tao na ito ay hindi na makikita. Di ba? Siya ang talagang mapag-iisipan. Kasi nga siya yung may video. Siya yung nakita natin. Ngayon, nung mga ilang araw po, pagkatapos niya magsalita na yon, may nangyari na nga. At may nangyari. At sunod-sunod na po ang mga pangyayari hanggang umabot po ng 34. At lahat po ng ito, kay Atong Ang po ito, itinuturo. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap din ng sitwasyon ni Atong Ang. Kung totoong wala siyang kasalanan dito, kung totoong wala siyang kinalaman, hindi siya ang gumawa ng pag-uutos o hindi siya ang mastermind, napakahirap po ng sitwasyon niya. Dahil lahat po ng investigasyon, maaaring siya ang pinapupuntahan. Dahil nga po doon sa kanyang ginawang pagbibideo. Siya ang tinitignan. Kasi nga po, kahit po mga netizen natin, doon papunte. Kay Gretchen Barreto, kay Bato de la Rosa, at dito kay Atong Ang. Sila ang tinitignan. Kasi nga po, sila po yung sila po yung mga mga kumbaga matunog na matunog ang pangalan pagdating po diyan sa issue na yan. Ito nga kasi meron ako nakita. Okay, nakita ko to itong video, ito. Ito, hindi na lang natin i-play yung video. Video po 'yan, pero ayan po yung ito si Gretchen at ito po si Atong Ang. Magkasama sila sa isang event na kung saan ito nga si Gretchen, ang pangalan niya Lucky Girl ba, parang ganoon. Basta may Lucky sa pangalan. Yun ang kanyang parang gamit na, kasi may mga title ng mga grupo o ng mga breeder o ng mga tao na nagre-represent ng isang panglaban na chicken. Ayan, chicken. So yun po yung kanyang pangalan diyan, Lucky. So ngayon ito, syempre hindi po may iwasan na talagang mag-speculate po ang ating mga netizen dahil po dito. Dahil po diyan na nakikita po na sila po ay kasi wala namang ibang female celeb, di ba? Na merong involvement o nakikita na tumatalpak. Wala tayong si Sunshine Cruz, di ba? Nakikita. Pero nandun lang siya sa gilid, kasama lang ni Atong Ang, at hindi naman natin siya nakikitang ganun ka-active. Kumbaga, etong si Gretchen kasi on hand siya. Talagang siya yung nakikita natin, may mga hawak na chicken, at siya ang na parang meron siyang nagpa-practice siya paano humawak ng chicken, 'di ba? Pero itong si Sunshine nakaupo lang sa gilid, nanonood lang, hindi natin siya nakikita na merong ginagawa. Kaya doon sa mga nagko-comment, meron kasi nakita na comment sa mga social media, sa blue account, nakita natin na meron ako nakita si si Sunshine daw yun. Ay hindi, kasi ngayon lang si Sunshine. Ngayon lang po natin nakita si Sunshine sa mga event na pinupuntahan ni Atong Ang.
at nandoon nga siya, naging controversial pa nga yan dahil nga sa kanilang ginawa na parang sweet sila sa isa't isa. Pero hindi si Sunshine yun. Ako sigurado ako hindi si Sunshine. Ngayon lang lumutang ang pangalan ni Sunshine sa mundo ng mga naglalaro at sumusuporta sa ganitong event. Kaya po hindi si Sunshine yun. Ngayon itong dito kay Gretchen kasi, ito ay mga kumbaga nung mga panahon na iniimbestigahan po sa Senado, etong si Atong Ang, diyan po lumabas talaga na si Gretchen ay meron talaga siyang connection with Atong Ang at sa mundo ng isabong. Kaya nga po yung mga kababayan natin, nung nagkaroon ng parang blind item si alias Totoy, naisip kagad ng ating mga kanetizen na ang tinutukoy nga po ay si Miss Gretchen Barreto doon sa female celeb. Ngayon, meron pa bang ibang female celeb? Kung meron po kayong ibang naiisip na female celebrity na meron pong kumbaga yung visual siya, nakikita siya sa mundo ng mga laro na ito, sa mga event, diba? I-comment nyo po dyan. Kasi baka meron tayong hindi nakikita. Baka meron tayong kasi nagtingin-tingin talaga ako sa Google Hinanap ko talaga sa Google, pati sa AI. Google AI, nagtanong ako, AI assistant, nagtanong ako, sino ba yung mga female celeb na mahilig sa laro na ito? Sa laro ng mga sabungero. Nagtingin ako, sumagot ang AI, wala hindi niya alam Pero, pag ginanap mo talaga sa mga event, pag nag-check ka, event ng mga laro na ito, makikita mo lalabas dyan. Isa lang talaga na artista. Walang iba kung hindi si Gretchen Barreto. Kaya nga po, dito kumbaga nasama talaga ang pangalan ni Gretchen sa mga artista na pinag-iisipan actually siya lang talaga ang nakita natin sa Google. Kaya po ang pinaka dapat na gawin dito, aksyonan na ito ni General Torre. Alam ko si General Torre naghihintay lang ng paglabas ni alias Totoy tong si alias Totoy sana, 'di ba, ay lumabas na siya, pumunta na siya sa DOJ at sabihin niya na ang lahat ng kanya nalalaman dahil hindi naman siya pababayaan ng ating DOJ Secretary Boying Remulla at ni General Torre. Hindi siya pababayaan, poproteksyonan siya dahil ito pong kaso na ito ay napakatagal na pong nakabinbin, matagal na pong naka-standby at ngayon lang po magkakaroon ng kaliwanagan sa kung sino po ang mastermind sa mga nangyari sa sabungero. So si alias Totoy po ang susi. Sabi nga ni Sir Mike Abe, ang hustisya ay para sa lahat. Para dito sa mga pinagsususpetsahan at para dito na rin sa mga naging biktima po at sa mga naulila. 'Di ba? Syempre kailangan po talaga na magkaroon ng hustisya ang magkabilang panig. Kasi baka mamaya hindi si Atong Ang. Baka mamaya hindi po itong ating pinagbibintangan na si Atong Ang, 'di ba? Baka mamaya pala meron pong mga ibang tao talaga na gumawa nito. Lalo pa at may involved po na malaking pera. At bilyon-bilyon po ito, to be exact. So, kailangan po talaga na etong si alias Totoy ay lumabas na para po maliwanagan. Kasi sabi niya, lalabas daw siya bago daw po magtapos etong June. June 29 na ngayon. Bukas, June 30 na. Parang hindi pa rin po ito lumalabas. Kaya po, diba, lalong lumalalim, lalong lumalawak ang pag-iisip po ng mga netizen kung sino ba talaga ang mastermind. So kung totoo na merong nagko-conspiracy dito para kay Atong Ang, so si Atong Ang nag-video, pagkatapos niyang mag-video may nangyaring ganoon, may nangyari sa mga sabungero, yan na. Diyan na po talaga magugulo ang kumbaga pag-iisip ng ating mga kababayan, lalo na mga netizen at mga sumusunod po dito sa issue ng mga sabungero. Dahil kumbaga si Atong ang iniisip ng mga Pilipino, mga nagko-comment dito sa ating video, mga kumbaga mga nakasubaybay
si Atong Ang, si Gretchen Barreto ang kanilang pinag-iisipan. Etong si Bato de la Rosa, nakita ko din sa mga comment section, sarswela nga lang daw itong Senate hearing. At yung kanyang pagsisiwalat na meron pong mga nag-conspiracy daw dito kay Atong Ang ay maaari po na palabas lang nitong si Atong Ang at ni Bato, dahil kung ang totoo daw po tumatalpak din nga daw tong si Bato, kunwari lang na ginigisa daw po itong si Atong Ang, pero ang totoo magkakuntsaba daw po silang dalawa. Hindi natin alam kung totoo yan, di ba? Yan po kumbaga lalabas at lalabas din po yung katotohanan na yan, yung tungkol sa relo ni Bato, tungkol sa kulang doon sa nagngangalan ng Kate. Yan po yung yan po yung mga nabanggit kasi ni Gretchen Barreto sa balita ng bilyonaryo. So yan po yung mga teorya na kailangan pong masagot, kailangan pong makuhanan ng katotohanan kung ano ba talaga ang katotohanan. Dahil po, 'di ba? Syempre, sinabi nga ni Sec Boying, makapangyarihan, malakas ang koneksyon, tapos maraming pera. Kapag inisip mo talaga si Atong Ang, pasok na pasok yung karakteristik na yan. Kapag itong dito naman kay Gretchen Barreto, female celeb, kasama sa Alpha Group. Pagdating dito kay Bato de la Rosa, politiko na tumatalpak, politiko na mayroong kumbaga intention din sa laro na ito. Nako, talagang sila po talaga mapag-iisipan. Kaya si alias Totoy ang makakapaglinaw nito, si alias Totoy ang makakapagpalabas ng mga katotohanan tungkol po dito sa mga sabungero. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Ingat po kayong lahat. Happy Sunday!